Sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya na iimbestigahan na ng ombudsman. O yan, matindi ito. Ha? Siguro pagsisisihan ni Libeste yung mga ginawa niya, yung mga pinagsasabi niya at ginagawa niya eh. Ha? Mga kabunyog. Actually, tama rin naman tong gagawin ni ni Ombudsman Boying Rimulya. Ha? Ito, leksyon na rin ito kay Libeste. Leksyon na rin ito dito sa bata pang congressman. Maganda yung kanyang ginagawa para labanan ang korupsyon. Tama yun, suportado natin yun. Kaya lang, ang isipin niya rin, handa ba siyang banggain ang mga gusto niyang banggain? Handa ba siyang banggain? Dapat inisip niya sa simula't simula. Ilalabas din ang kanyang baho. Siya ba ay parang sa amin ng mga abogado, ang tawag doon, pag pumunta ka sa korte, you must come in clean hands. You must come in clean hands. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, sa parte niya, marami siyang binabangga. Okay yon. Pinapalabas niya na ito, mali ito, corrupt ito. Tama yon. Tama lang yon. Kaya lang ang problema, naisip niya ba na siya rin, pwede rin siyang hanapan ng butas? Siya ba ay wala? Siya ba ay malinis ang record na walang makukuha sa kanya na butas? Yun. Ngayon, uungkatin na yung kanya namang yung issue naman sa kanya. Nambabato siya ng mga issue sa iba. Ang tanong, siya naman ba wala bang issue laban sa kanya? O ito na yon. Ito na yon. Kumbaga, ang gagawin ng ombudsman ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, iimbestigahan yung negosyo ni Libeste. Ang negosyo kasi ni Libeste solar. Binigyan siya ng franchise niyan. Dahil ma-impluwensya yung kanyang ina, senadora, nailusot yan. Nailusot yan sa Kongreso na aprubahan yung franchise ng solar niya. Ang problema, binenta niya nitong 2025 kay Pangilinan. 18 billion. Ang halaga ng solar business niya, 34 billion. Nang nag-invest siya dyan, napakaliit ng investment niya. Tapos ngayon, binibenta niya. Bininta niya. Bawal yun. Bawal yun kasi nakalagay doon sa franchise na binigay sa kanya ng Kongreso, kapag ibebenta yung franchise niya o yung interest niya doon sa shares na yan, yung controlling interest niya doon sa kumpanya niya na solar, kailangan approval uli ng Kongreso. Hindi pwede yung ginawa niya na basta na lang siya nag-decide, ibenta niya. Hindi. Kailangan ang approval ng Kongresyo. Nakalagay yan doon sa yung Republic Act na nagbigay ng franchise sa kanya para sa industriya ng solar. Napakatinding pabor ang binigay sa kanya. Panahon yan ni Duterte. Kaya nga napaka sobra ang pagka-Duterte niya kasi si Duterte ang pumirma doon sa franchise niya na yan. Nailusot yan ng kanyang ina dahil senadora yung kanyang ina. Bagamat nang inhibit yung kanyang ina sa pagboto, pero siyempre kinausap yon ng mga senador at ang mga kongresista para suportahan yung franchise na yon. Nakalusot naman. Nung nakalusot, nandun pa si Duterte nang in-announce yung project na yung kanyang negosyo na yan. Ngayon, hindi naman na-develop yung solar industry. Wala, hindi naman na-develop. Hindi naman nasunod yung terms ng franchise. Pero dahil may franchise siya, bininta niya ngayon kay Pangilinan. Ang laki na ng dilensya niya, ang laki na ng tubo niya. Bilyon ang pinag-uusapan. Parang ang problema, ang na-violate niya doon, nakalagay sa batas na yun na binigay sa franchise niya, kapag ibebenta yung kanyang shares o yung interest niya o yung kanyang franchise mismo, hindi pwedeng walang approval ng Kongreso. Ang problema dito kay Libeste, linalabanan niya yung mga korap
Akala mo naman siya wala ring baho sa kanya. Yan yung problema diyan. Linalabanan niya yung mga kurap. Tama naman yun. Kaya lang, siya ba wala ring makukuha sa kanyang butas? O ngayon, mayroong butas sa kanya. Napakalaking butas yan. O, paano kung i-invalidate yung benta niya ng franchise niya, ng shares, controlling interest niya? O, paano yan? Ha? Kaya sa totoo lang kasi, hindi niya naman sinunod yung terms ng binigay sa kanyang franchise. Eh. Wala namang na-develop na solar industry. Kaya lang, yung mabigyan ka lang ng franchise, napakalaking bagay yun. Yun ang bininta niya ngayon kay Pangilinan. Tubong lugaw siya. Ha? Laway lang yung gamit niya. Si Rimulya, hindi siya niyan, hahanapan siya ng butas niya. Maganda yung ginagawa ni Libeste kasi linalabanan niya yung kurap. Kaya lang ang tanong, siya ba walang makukuha sa kanyang butas? O ito na yun. Ito na yun. Yun nga, sa amin yung mga lawyer, ang prinsipyo diyan, who comes in court should come in clean hands. Parang kakasuhan mo yung iba, ikaw ba wala bang kaso pwedeng ikaso laban sa iyo? Ha? Kaya ano ito, ngayon ano na yan sa kanya? Ha? Ang pwede nang gawin diyan sa kanya ng ina niya, si Loren Ligarda, makikiusap na naman yan. Ombudsman, ha? Titigil na ang anak ko. Hindi na i-expose yung mga kurap. Ha? Pwede bang tigilan nyo na rin? Huwag nyo naman ituloy yung investigasyon sa anak ko. O, ganyan na naman ang mangyayari dyan. Kapag lumaban ka sa mga ganyan, siguraduhin mong walang makukuha sa'yo na butas din. o, ang pinakamalaking butas sa kanya, nagtayo siya ng franchise, ng solar negosyo. Ang problema niya ngayon, nabigyan siya ng franchise dahil ninakad ng mother niya, ng ina niya na senadora noon at linakad yan kay Duterte. Kaya pasalamat sila kay Duterte na aprubahan niyang franchise na yan panahon ni Duterte. Kaya ngayon Duterte siya. Kaya lang yung terms ng franchise na i-develop yung solar industry, wala naman. Pero ang advantage doon, siya yung may franchise niyan. Napakalaking bagay yon. Ang hirap makakuha ng franchise sa ganyan. Binenta niya ngayon kay Pangilinan, ang laki, 18 billion na yung nabenta niya. Yung halaga ng 34 billion. Oh, ibig sabihin mayroon pang natitira sa kanyang shares. Pwedeng ibibenta niya pa yan. Kaya lang ang na-violate niya doon yung terms ng franchise. Ang nakalagay doon sa batas na binigay sa kanya, pag bininta yung franchise na yon o kaya yung controlling shares, aaprubahan ng Kongreso. Hindi niya ginawa yon. Hindi siya humingi ng Parang katulad din yan ni Kibuloy. May franchise yung SMNI. O, anong nangyari? 'Di ba? Anong nangyari sa SMNI? Nagka-problema. Oh. Ang buhay ay weather-weather lang. Wag yung wag siyang ang problema ngayon lahat niya kinalaban eh. Lahat niya kinalaban. Pero sa totoo din lang, sa part din naman ni Boying Rimulya, ito din lang sa part din ni Ombudsman Boying, sana, ginagawa niya yan hindi para mag-risk ba kay Libeste. Kasi hindi niya rin dapat kampihan yung mga kurap na ini-expose ni Libeste. Hindi naman maganda sa kanya yun sa ombudsman. Nakuha nyo, mga kabunyog, mga kabayan? Dapat sa parte ni Boying, huwag niyang kampihan yung mga kurap na ini-expose ni Libeste. Dapat iniimbestigahan niya si Libeste hindi dahil hinahabol ni Libeste yung mga kurap, kundi dahil mali talaga ang ginawa ni Libeste sa negosyo niya. Oh. Kumbaga ito pangit tingnan kay Ombudsman Rimulya na ginagawa niya yan kay Libeste para risbakan. Hindi tama. Dapat kay Ombudsman Boying, hinahabol niya yung mga yan dahil mali yan. Mali yung ginawa ni Libeste, labag sa batas. Hindi dahil rinirisbakan siya. Oh.
Anyway, yan yung ano, yan yung malungkot kasi dito sa mga nangyayari sa atin mga kabunyog, eh. Itong si Libeste, linalabanan ang kurap, pinagtatanggol naman ang mga Duterte. Eh di siyempre galit din si Rimulya diyan. Ang yabang-yabang mo, galit ka sa mga kurap, pero Duterte ka. Ikaw rin may sarili ka ring baho. O sige nga, imbestigahan nga rin kita. 'Di ba? Parang gano'n eh. Dapat si Boying papanagutin niya itong si Libeste dahil mali yung ginawa ni Libeste. Ang gulang niya, batang-bata pa, ano na, ang gulang na ng utak. Hindi ka geniusan yun eh. Ha? Ngayon pa, hahabulin, ano, ini-expose niya yung mga kurap na parang siya naman, hindi naman din na-involve sa katiwalian. Katiwalian din yung ginawa niya eh. Binigyan ka ng franchise, i-develop ang solar industry. Hindi mo naman na-develop. Tapos ngayon, ibibenta mo, tumubo ka ng ano, sobrang laki, bilyon, ang ano, tubong lugaw, laway lang. Ginamit mo lang yung franchise na binigay sa iyo ng Kongreso dahil linakad yan ng ina mo. Tapos ngayon, i-expose mo ang mga kurap, tama yon. Ikaw, hindi ka rin ba kurap? O, yan na dyan. Tapos itong si Buying naman, tama rin yung gagawin niya. Kaya lang, hindi dapat lumabas na ginagawa yan ni Buying para risbakan siya Libeste sa ginagawa nito. Dapat ginagawa yan ni Buying dahil mali talaga yung ginawa ni Libeste. Hindi dahil kinakampihan niya yung mga kurap na ini-expose ni Libeste. So ang problema ngayon ni Libeste, siya ba ay walang bahong makukuha? O ito na, may baho sa kanya. Kaya medyo ano si Buying eh. Sabi ni Ombudsman Buying, iimbestigahan namin yan. Iimbestigahan namin yan. O di paano na ito ngayon? Paano na siya ngayon? Lalabas ngayon ang baho niya. Si Libeste kasi, sayang eh. Magaling sana na linalabanan niya ang korupsyon. Kaya lang, ang problema niya kasi, pinagtatanggol niya Duterte. So, hindi totoong anti-corruption siya. Pangalawa, lalabanan mo ang korupsyon, ikaw ba wala rin? Ito ngayon ang ini-expose ni Buying. Iimbestigahan na rin siya. Tama ba yung gagawin ni Buying na imbestigahan siya? Yes. Pero ang hindi rin maganda yung impression na parang rinirespetan ba ni Buying si Libeste. Hindi dapat. Hindi ganun. Dapat, iimbestigahan ni Buying yon, hindi bilang risbak. Talaga lang mali rin si Libeste. May sarili rin siyang dapat na baho na dapat ding imbestigahan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.